Ito mga kababayan, dating journalist newscaster na si Jay Sonsa hindi pinalagpas ang tila kakaiba di umanong nangyayari sa palasyo matapos makita ni Sonsa ang bandila ng Pilipinas. Ayon kay Sonsa, bakit po nakagitna ang taas ng bandila ng Republika ng Pilipinas sa Malacanang Palace ngayon? Will somebody from the PSG or Office of the President tell us? Anong meron? Sinong binibigyan ng pugay o pagkilala ng paglisan o kamatayan? Auntie Claire, ano ito? Tanim fake news o patibong na naman ninyo o totoong may nateging opisyal na talaga? Nagtatanong lang po, hindi kasi ginagawang biro ang ganito. So para sa inyo mga kababayan, bakit kaya nakalagay sa gitna ang bandila ng Pilipinas? Anong meron? Sa ibang balita naman po mga kababayan, Attorney Harold Respicio, Congressman Paulo Marcoleta, Congressman Kiko Barzaga at Congressman Leandro Leviste Legarda magkakasama sa Batangas at pakinggan nyo ang matinding birada ni Attorney Respicio sa kapwa niya Ilocano na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magandang hapon mga Batanggenyo! Ikinararangal ko ang mga taong galing sa tahanan ng mga bayani ng Pilipinas! At syempre, kasama ko rin ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Bagong bayani ba? Si Congressman Lian Leviste! Yun! Isa pang pinanggalingan ng bayani ng Pilipinas. Tahanan ng magigiting. Ang Cavite! Tahanan ng mahihirap! Yeah! Bagong bayani ba? Si Congressman Kiko Barzaga! At ito rin, bagong bayani ng Kongreso. Sila lang ang lumalaban at kinakasuhan. Congressman Lian, Congressman Kiko, at si Congressman Paulo. Bagong bayani ito. Sagutin niyo ako. Bagong bayani ba? Si Congressman Paulo Marcoleta! Ako po si Atty. Harold Respicio. Vice Mayor po ako ng Reyna Mercedes Isabela. Isa po akong Ilocano. At madalas ko pong nakakasama si Lian, si Kiko, at si Congressman Paulo Marcoleta. At nandito ako ngayon. Kasama ko kayo para manawagan sa ating Pangulo na sa wakas ay magtrabaho ka na, sir! Gusto niyo na bang magtrabaho si BBM? Gusto ko isigaw ninyo ng napakalakas. Malapit lang ang Malacanang dito. Gusto niyo na bang magtrabaho si BBM? Ayun. Ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM. Na-scam tayo ni BBM. Sino bumoto kay BBM? Ako bumoto kay BBM. Ilocano ako eh. Doon sa Northern Luzon. Solid North yan. Mahal namin si BBM. Pero ang pagkakamali kasi nila, akala nila, porket mahal namin si BBM, ay hindi na namin papansinin kapag hindi siya nagtatrabaho. Ano ang ginawa niya sa nakaraang 4 na taon? Wala! Kundi magnakaw! Kaya ngayon ang ating panawagan ay tanggalin na ang excise tax, tanggalin ang VAT, para sa panahon ng krisis ngayon ay maibsan naman ang ating kahirapan. Gusto niyo ba yan? BBM, pagkakataon mo na ito. Hindi pa huli ang lahat. Yung pangako mo sa amin na ibabalik mo ang karangalan ng mga Pilipino, pwede mo na ang gawin ngayon. Itigil nyo na ang pagnanakaw at simulan mo nang magtrabaho. Kung ayaw magtrabaho, bumaba! Bumaba! Alright, BBM, gusto ka na nilang bumaba. Pero ang problema, anong inaatupag ni BBM? Gustong tanggalin si Sara. Dahil gusto niyang ipagkailangan
sa inyo, mga kababayan kong Pilipino, ang karapatan ninyong mamili ng gusto nyong leader sa susunod. Dahil kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, hindi na siya ang susunod na president natin. Gusto nyo bang mangyari na hindi maging presidente si VP Sara ng Pilipinas? Ngayon, BBM, hindi ko alam kung kaya mo ba magtrabaho. Sa sobrang kakakauking mo ng ilang taon. At ngayon siguro, sa sobrang stress mo, ay nagkakasakit ka na.